Hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo po muli ay tutunghayin ng ating pagbasa para naman sa araw ng Lunes, September 2, 2024. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 4, mga talatang 16 hanggang 30. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya aklat at sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanyang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan." Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa tuluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahangin natin sa aklat ng simbahay taong 2024. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tunay na mabuting tao ang pagkakilala kay San Jose, ngunit hindi nanatili ang pananaw ng tao kung anong mabubuting bagay ang iyong nagawa, kundi ay kung ano ang kahinaan nito. Noong mga panahon na yon, ang ating Panginoon ay hindi siya kinikilala, kundi binubud pa, sinusuri pa, inaalam kung saan ba siya nagmula, kung ano ba ang kanyang kasaysayan o ang kasaysayan ng kanyang mga naging magulang at ng kanyang mga naging ninuno, upang sa kanyang kalagayan ay maging katanggap-tanggap siya sa kanyang pangangaral at pagtuturo at pagbabahagi. Matutunghayan sa Ebanghelyo na kahit ang mga kababayan mismo ni Jesus ay namangha sa kanyang kadakilaan. Subalit noong nagpapahayag at nagpapatotoo si Jesus sa mga sinulat ni Propeta Isaias, ay nagawa pa rin ng mga tao na magduda at ilapat si Jesus sa sukatan ng pangunawa ng tao. Hindi po siya kinilala Hindi siya tinanggap Pagdududa pa nga Inugat pa nga ang kanyang mga naging magulang at kanyang mga naging ninuno. Maaaring kine-question din siya kung saan ba siya nag-aaral, sapagkat kilala nila kung sino si Jesus at ang kanyang mga magulang. At sinasabi pa na sa kabila ng kanilang pagkamangha ay hindi nila kinilala at tinanggap ang ating Panginoong Yesus. Parang sa atin din, gumagawa na tayo ng minsan mga kamangha-manghang bagay, mga pinapalakpakan na nga tayo, ngunit dumarating ang panahon na pinag-aalinlanganan pa rin tayo. Napatanong sila hindi dahil sila ay nagtataka, bagkus nais nilang ipakita na walang special kay Jesus, dahil isa lamang siyang anak ng isang karpentero. Inaanyayahan tayo ni Jesus na huwag nating bigyan ng sukatan ng ating kapwa. Yun yung naging problema sa mga tao Sinukat nila ang ating Panginoong Yesus hanggang sa hindi sila nagkaroon ng pananalig at pananampalataya. Kaya nga itinakwil, hindi nila tinanggap, rejected si Jesus sa kanilang bayan. Kaya nga sinasabi ng Biblia, nang siya umalis doon, hindi na siya muling bumalik Hindi lang yon, hindi siya gumawa ng mga dakilang bagay at mga himalat kababalagan sa kanilang lugar, maliban lamang sa pagpapatong ng kamay at pagpapagaling ng may sakit na lagnat. O di ba? Bakit hindi nila naranasan yung mga mahimalang bagay? Kasi hindi sila tumanggap at hindi nila pinaniwalaan ang ating Panginoon. Inaanyayahan tayo ni Jesus na wag nating bigyan ng sukatan ng ating kapwa. Tinitingnan tayo ng Diyos ng pantay-pantay.
Iwasan ang mapanghusgang kaugalian at ituring ang bawat isa na may dignidad o dangal at may kakayahang gumawa ng mga dakilang bagay sa buhay. Kaya wag nating sisinuhin, wag nating mamatayin, wag nating tutuyahin ang isang tao. Malay mo sa isang iglap gamitin ng ating Panginoon sa mga mahimala at dakilang bagay ang ating kapwa. Sino makapagsasabi? Wala. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.